This is the darkest day in our city's history. Details have emerged as to the identities of several victims in the horrific. Well, victims of the vehicle attack at a Filipino festival in Vancouver are starting. Hello at good day sa inyo, mga kapatid. Kayo ba ay may kamag-anak na nasa ibang bansa? O kundi naman ay ikaw ba mismo ay naka-experience na manirahan sa ibang bansa? Whether nagtrabaho ka, or nag-aral, or di kaya naman ay pinili mo lang talagang manirahan doon dahil mas nagustuhan mo ang pamumuhay. Sa totoo lang, kapag makakakita ka ng kapwa Pilipino, kapwa kapatid habang naglalakad ka sa daan, iba yung saya talaga eh. Mapapasigaw ka na lang talaga ng kabayan. Kaya nga kapag may mga gathering or social events na mababalitaan mong gaganapin sa bansa mo, talagang masasabi ka, paano kung ang inaasahan mong masaya at nakatatanggal homesick na event na yon ay siya palang magiging isang kahindik-hindik na pangyayaring hindi mo malilimutan. Lourdes Sevillo, a registered nurse, can be seen frantically trying to save her nephew. Both his parents and his younger sister are gone. What a heartbreaking story, and we're learning that the youngest victim, just 5 years old. So mga kapatid, unang-una nakikiramay ako sa mga kapwa Pilipino natin dyan sa Vancouver, Canada na naging biktima dito sa ating kwentong tatalakayin ngayon. Lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na dito pala sa bansang Canada, sa lugar na tinatawag na Vancouver ay mayroon palang 38,600 na Pinoy na naninirahan dito sa lugar na ito na bumubuo ng halos 5.9% ng populasyon sa lugar. Ang mga Pinoy dito ay may nakaugalian ng tradisyon. Ang ipagdiwang ang Lapu-Lapu Festival taon-taon bilang paggunita ng pakikipaglaban ng Pilipinas noong subukan tayong sakupin ng Kastila noong 15th century. Ngunit sa paggunita nila ng festival na ito ngayong taon ay may nangyari pala na hindi nila inaasahan. He was on the ground like hurt. I saw already that like his legs were, his foot was twisted. May ilang namatay at ilan ang sugatan. Ang iba ay trauma pa rin sa pangyayaring pagragasa raw ng isang SUV sa mga nagkakatipon at nagkakasiyahang mga tao. Alamin natin kung sino at kung ano ba ang kanyang motibo sa kanyang ginawa. Ang araw ay ika-26 na ang Abril taong 2025 o April 26, 2025. Masayang nagkakatuwaan ng ilan sa mga kababayan nating Pinoy sa Vancouver, Canada nang bigla na lamang may isang itim na SUV na rumaragasa at pinagsasagasaan ang mga tao. Ayon sa reports, 11 daw ang patay at 2 dito ay Filipina. Base din sa reports ay nasa 5 taong gulang ang pinakabata at 65 taong gulang naman or 65 years old ang pinakamatandang biktima nito. Habang ang ilan ay sugatan at ang ilan ay trauma pa rin sa nangyari. Agad namang natukoy ng kapulisan ang suspect na nagngangalang KG Adam Lo, 30 anyos, na isang Chinese national at mayroon daw itong problema sa pag-iisip. Smile! Smile, you fuck! I'm sorry. Smile! Won't you fucking say what the fuck? Sorry, you fuck! Ayon din sa mga reports na si KG Adam Lo daw ay namatayan din ng kapatid dahil pinatay ito sa mismong bahay nito. Ang nanay daw mismo nito ay nagtangka ng bawiin ang sariling buhay dahil sa insidente. Ito ba marahil ang dahilan? Sa ngayon ay hawak pa rin ng kapulisan ng Vancouver, Canada ang suspect na si KG Adam Lo at haharap sa 8 counts of murder. Hindi pa natin masasabi kung ano ang magiging sentensya sa kanya pero mukhang mabigat-bigat ito considering yung patong-patong na murder cases na isinampa sa kanya. Nagbigay na rin ng statement ang pamahalaan ng Vancouver patungkol sa pangyayari at kabilang na nga dito ang kanilang Prime Minister na si Mark Carney. Families lost a sister, a brother, a mother, a father, a son, or a daughter. Those families are living every family's nightmare. And to them and to the many others who were injured, to the Filipino-Canadian community, and to everyone in the broader Lower Mainland, Vancouver, I would like to offer my deepest condolences and my wishes for strength and compassion
in this tragic time. Marahil ang Canada ay isa sa tinaguriang safest countries in the world. Ngunit hindi pa rin natin masasabi kung kailan darating ang sakuna. Ito si Mr. E na nagsasabi na laging mag-iingat at ugaliing maging mapagmatsyag. Dahil hindi natin basta matutuklasan ang natatago sa loob ng mystery.